Si Kotaro at Konohamaru ay nag-explain kay Boruto, Sarada, at Mitsuki na yung hostage drama ay panggulo lang para makapasok ang mga noble magnanakaw na tinatawag na Byakuya Gang at manako ang mga alahas sa vault. Gusto ni Boruto pumasok din sa vault kasama nila at naramdaman niya ang lamig galing sa security system. Dahil sa higpit ng seguridad, hinala ni Kotaro na may kasabwat sa loob. Sa labas ng vault, nakakita si Sarada ng nagyelong bulaklak. 5 araw ang lumipas na walang progreso. Si Denki nag-explain kay Boruto na ang mga noble thieves daw ay nagnanakaw sa mayayaman tapos binibigay sa mahihirap. Nagtanong si Boruto kay Shikadai ng opinyon at nagulat siya nung sinabi nito na baka may dahilan sila kasi hindi lahat ng bagay natutunan nila sa academy. Nababalam tuloy si Shikadai sa pag-intindi ng shogi strat na pinag-aaralan niya. Si Sarada nakadiscovery ng clue at sinabi kina Boruto at Mitsuki ang theory niya tungkol sa isang ice release user na nagpapababa ng body temp para hindi ma-detect ng thermal sensors. Suggestion ni Boruto na huwag muna i-report para hindi sila maalis sa investigation. Dinala niya sila kay Kitesok para magtanong tungkol sa ice release nang hindi nahahalata ng investigasyon. Habang yon, si Shikadai nakapag-save ng isang bata na muntik na ma-injure dahil naglalaro ng explosive tags. May nakisilip na bystander at pinulot ang nalaglag niyang piraso ng shogi. Si Kitesok naman confirmed yung ice release theory at pinakita sa kanila ang isang mas tagong parte ng Konoha kung saan pwedeng makita ang Byakuya Gang. Nakakita sila ng poster tungkol sa bentahan ng nakaw na alahas. Si Shikadai hirap pa rin sa shogi strat tapos binalik sa kanya ng bystander yung shogi piece. Nag-uusap sila at naglaro ng shogi ng matagal. Binigay ni Shikadai yung shogi set dahil marami pa siya sa bahay at umaasang makakalaban ulit siya bukas. Humingi siya ng tulong kay Shikamaru para sa bagong tactics pero sobrang na-carried away si Shikamaru kaya nainis si Temari kasi hindi siya pinansin sa tawag para mag-dinner. Si Boruto, Sarada, at Mitsuki nakipagkita sa magnanakaw, kunyari bibili sila. Pero yung magnanakaw pala na hinarap nila ay decoy lang, may kasamang explosive tags. Ang totoong magnanakaw nagtanong kung bakit kampi sila sa mayayaman kasi para sa kanya, magnanakaw din sila. Ginamit niya ang alahas pang distract para makatakas. Pero iniwan sila ng trail ng nagyelong yapak. Sinundan nila ang yapak hanggang sa water system sa gilid ng bundok at pataas hanggang makarating sa isang mahirap na baryo. Nahuli sila sa trap ng yelo ng magnanakaw at ipinakita na yung alahas na ibenta na at ang kita ginamit pang ayos ng tubig para sa baryo. Hindi na siya hinabol ni Boruto nung pinalaya sila at naguluhan siya sa kaso. Yung magnanakaw nag-report sa partner niya na nagsabing may susunod na plano na. Umalis siya para magbantay. Samantala, si Shikadai naghihintay sa shogi partner niya. Katulad ng dati, walang nahanap sa search, kaya si Kotaro nag-decide na isama ang mga bagong graduate na genin para tumulong maghanap ng Byakuya Gang. Sinabi niya na mag-report lang sila kapag may nakitang kakaiba habang nasa normal missions at huwag makipaglaban. Nag-usap ang mga genin kung anong gagawin kapag sila ang inatake at nagulat si Iwabi kasi ayaw makipaglaban ni Boruto. Nagnakaw ang Byakuya Gang malapit kung saan tumutulong ang Team 5 sa construction. Hinabol sila ni Iwabi at ginawa niyang Wall of Earth ang daan para i-block sila. Pero madali lang nilang nabasag at si Metal naman na injured habang pinoprotektahan si Denki mula sa icicle attack. Sa ospital, nag-lecture si Udon kay Iwabi at pinauwi siya. Nanonood sila ng balita tungkol sa Byakuya Gang at nakita nila na love sila ng mga mahihirap. Sa bahay, tinanong ni Himawari si Hinata tungkol sa gang. Pumayag si Boruto na tama tumulong sa nangangailangan pero hindi siya agree na manakit ng iba. Sisi niya pa si Naruto kasi tingin niya hindi effective magayos ng social issues. Nag-uusap ang mga genin tungkol sa gang kung tama ba sila o mali ang methods nila. Sa kabilang side, nagplano ang Byakuya Gang na nakawan ng pawn shop. Si Ryaji pumilit sumama para daw ma-memorize ang lugar. Nag-worry ang iba na baka traidorin sila ni Ryaji pero chill lang si Gekko. Pumunta si Boruto kay Kitesok para sa bagong laro. Nakita niya si Shikadai sa park at sinabi ni Temari na magiging busy siya kasi lahat ng Chunin pataas may mission dahil sa Byakuya Gang. Naglaro ng shogi si Shikadai at Ryaji. Nag-usap sila tungkol sa village at attacks hanggang dumating si Boruto na pinakita kay Shikadai ang limited edition games galing kay Kitesok. Pinakilala ni Shikadai sina Boruto at Ryaji. Naramdaman ni Boruto na familiar si Ryaji. Umihip ang malamig na hangin nung umalis siya. Sa pawn shop, late dumating si Ryaji at binalaan sila na huwag dumaan papuntang park para iwasan ang mga genin. Nakita sila ni Sumire at Wasabi na nagnanakaw at nung paalis na sila, napansin ng gang ang dalawa at inatake sila. Biglang sumugod si Temari, sinabayan ni Namida.
Tatlo ang nakatakas at hinabol ni Temari ang isa papunta sa park na daanan pa sina Boruto at Shikadai. Humingi si Temari ng diversion pero nakatakas pa rin yung isa. Nakita ni Temari ang pag-aalangan ni Shikadai. At sinabi niya na okay lang minsan mag-risk kasi kung hindi, mawawala lahat ng magagandang chances. Nag-reunion ulit ang Byakuya Gang kasama si Ryaji. Nakatanggap ng balita si Gekko na may suporta mula sa ibang villages at downside niyang ituloy na ang next phase ng plan. May rally laban sa Kamineramon Company dahil daw sa pagiging mapagsamantala nito. Natutuwa ang Byakuya Gang sa gulong nangyayari sa Konoha. Kinumpirma ni Ryaji kay Gekko na ginagawa nila ito para sa hustisya. Sina Sai at Shikamaru nag-report kay Naruto tungkol sa latest chismis at nag-isip sila ng mga posibleng dahilan at resulta. Si Boruto pumunta para silipin ang sitwasyon kasama tropa. Si Shikadai parang deadman nang tanungin siya, kaya nalito ang iba. Naalala ni Ryaji kung paano siya napasama sa Byakuya Gang. Isang araw, umuwi ang tatay niya na sugatan at malubha. Sinubukan tulungan ng nanay niya, pero napatay din sa harap niya. Tinangkang atakihin si Ryaji, pero bigla lumabas ang ice release power niya at napastop ang kalaban bago siya nawalan ng malay. Pagkagising niya, sinabi ni Gekko na siya ang pumatay sa umatake at tapos na ang burol ng mga magulang niya. Inalok siya ni Gekko na turuan at pumayag si Ryaji. Ipinakilala siya ni Gekko sa Byakuya Gang na ito raw ang totoong trabaho niya at ng tatay niya bukod sa pagiging shinobi. Sabi ni Gekko, nagsimula silang magduda sa role nila bilang shinobi na parang mga pawn lang na sumusunod sa utos ng nakakataas. Naalala ni Ryaji ang sinabi ng nanay niya na tumutulong ang tatay niya sa tao, kaya nag-decide siyang sumali sa Byakuya Gang. Nahuli ni Gekko si Ryaji na nagmumuni-muni sa nakaraan at napansin ang shogi piece sa kamay niya. Sabi ni Ryaji, galing iyon sa isang kaibigan. Nagkunwaring supportive si Gekko pero paglayo niya, sinabi niyang wala rin namang silbi iyon sa huli. Nagkita ulit sina Ryaji at Shikadai para maglaro ng shogi hanggang gabi. Natalo si Ryaji. Tinanong ni Shikadai kung kasama siya sa Byakuya Gang kasi alam daw niya ang reputation ng lab ni Kitesok kahit kunyari bagong dating lang siya, ibig sabihin, naobserbahan niya na ang village. Sinubukan umiwas ni Ryaji pero itinuro ni Shikadai ang lampara na dala niya na kasama sa listahan ng mga nakaw. Napareact si Ryaji at na-realize niyang nauto siya para makumpirma ang hinala. Hindi siya planong isumbong ni Shikadai, gusto lang niyang tumigil siya. Sinabi pa ni Shikadai na magiging pawn lang siya ng iba. Nagalit si Ryaji at sinabing hindi siya naiintindihan ni Shikadai at inakusahan siyang hindi naman siya nagsusumikap mag-level up sa kahit anong ginagawa niya at ni hindi siya pinipigilang tumakas. Umalis si Ryaji at nakipagtagpo sa Byakuya Gang. Sabi ni Gekko, oras na para simulan ng final stage ng plano nila. Pagkaalis ni Ryaji kay Shikadai, dumating sina Chocho at Inojin at sinabi na tinawag sila dahil sa protesta laban sa Kamineramon Company. Sina Gekko at Ryaji naman nakatingin habang nagmamarcha ang mga tao, pinupuri pa ni Gekko ang plano ni Ryaji. Napansin ni Ryaji na yung isa sa mga leader ng protesta may marka sa leeg. Habang iniisip niya, naglalaro sa utak niya kung ano gagawin ni Shikadai. Sa police station, pinakita sa mga genin yung mga flyers na nagpapalakas ng galit laban sa Kamineramon Company. Dahil mga normal na tao lang ang protesters at hindi shinobi, limitado ang pwedeng gawin ng mga shinobi kasi baka OHA ang maging gamit ng puwersa. Nalilito si Boruto kasi parang laban sila sa kapwa sibilyan. Si Cut Arrow naman nagbigay ng assignment. Ang Team Mogi pinadala malapit sa HQ ng kumpanya. Sa ospital, nababad trip si Iwabi kasi stuck lang siya doon, pero si Lee sabi, orders are orders. Si Shikadai pinag-aralan yung galaw ng protesters at security, parang may deja vu siya. Sabi ni Chocho, parang shogi pieces ang formation, kaya na-realize ni Shikadai na ginagamit ni Ryaji yung decoy strat na ginamit din sa kanya. Tinanong niya si Inojin kung ano yung building sa bakana ng formation, at sabi ni Inojin yun yung lab ni Kitesok. Biglang na-realize ni Shikadai na yun ang target ng Byakuya Gang. Nalito siya kung susunod sa utos o pipigilan sila. Pero umalis siya sa pwesto niya, sinundan ng teammates niya. Napansin sila ng Team Konohamaru, kaya nagpunta si Boruto para i-check. Sabi naman ni Mitsuki kay Sarada na tiwalaan lang si Boruto. Samantala, inatake na ng Byakuya Gang yung lab, diretso sila sa ninjutsu data ni Kitesok. Dumating na rin ang protesters sa HQ ng Kamineramon Company, pero ang mga pulis hindi gumamit ng ninjutsu para hindi lumala. Habang papunta sa lab, ipinaliwanag ni Shikadai kay Boruto na yung lab ang totoong target. Kahit walang solid na pruweba, sinuportahan pa rin siya ni Inojin at Chocho. Sa kabilang side, si Denki napansin na yung galaw ng mga protesters hindi normal, parang scripted.
Ginamit ni Sarada Sharingan niya at nakita na yung isang leader ng protesta may marka rin sa leeg. Pagdating sa lab, nakita nilang bagsak na ang mga staff. Sina Shikadai at Boruto nakita si Kitesok na nagsabi na ninakaw ang gawa niya. Buti na lang nilagyan niya ng tracker si Gekko at binigay niya kay Boruto yung terminal para sundan ang signal. Kahit suspended, pumunta si Denki sa pulis at nag-report na maraming protesters may cursed seal. Ibig sabihin baka nasa ilalim sila ng genjutsu. Proud na proud yung tatay niya sa kanya. Samantala, ipinaliwanag ni Gekko sa tropa kung ano ang ninakaw nila. Nang nagtanong si Ryaji kung makakatulong ba yon sa mga tao, pinakalma siya ni Gekko. Sina Chocho, Shikadai, Boruto, at Inoji nakahabol din. Napansin ni Shikadai si Ryaji. Naghiwa-hiwalay ang Byakuya Gang para makatakas si Gekko dala ang data. Sina Shikadai at Boruto humabol sa kanya habang yung iba naman hinarap ni na Chocho at Inojin ang mga natira. Sa protesta, nagsimulang eye-break ng mga shinobi ng Konoha ang genjutsu ng mga tao. Sina Chocho at Inojin mabilis na tinalo karamihan sa gang pero nahirapan kay Oko. Buti dumating si Shikamaru para tumulong. Si Naruto naman nag-speech via TV at Shadow Clones, ipinaliwanag na ang Byakuya Gang ang naglagay ng genjutsu at hiniling sa villagers na magtulungan para mapabuti pa ang Konoha. Sina Gekko at Ryaji sumakay sa dumadaan na tren. Sumabay din sina Boruto at Shikadai at hinarap sila doon mismo. Si Shikadai sinabihan si Ryaji na magising sa katotohanan at inakusahan si Gekko na ginagamit lang siya. Sagot ni Gekko na hindi madali ang realidad at sinabi niyang sobrang inosente si Shikadai. Hindi impressed si Boruto sa rason ni Gekko kaya binato niya ng kanay pero hinarang ito ni Ryaji at nabasag ang maskara niya. Tinanong ni Shikadai kung bakit pinoprotektahan ni Ryaji si Gekko at sagot niya kasi niligtas daw siya nito. Sabi ni Shikadai, hindi yun sapat na dahilan para maging magnanakaw. Pero kontra si Ryaji at sinabi na hindi niya maiintindihan ang hirap ng buhay kasi lumaki siya sa masaganang village. Sabi ni Shikadai na pilit lang si Ryaji na pinapasok ang sarili niya sa masikip na molde at tinanong kung fake lang ba lahat ng shogi nila. Sagot ni Ryaji na acting lang para makalapit sa kanya. Biglang sumakit ang ulo ni Ryaji at inutusan siya ni Gekko na ikulong sina Shikadai at Boruto gamit ang ice release. Binalaan ni Shikadai si Boruto na hindi ordinaryong yelo iyon. Pero parang na-hypnotize si Boruto. Habang gumagalaw sila sa tren, patuloy na sumasakit ulo ni Ryaji at nag-iiba mga memorya niya. Pinakita ni Gekko ang refleksyon niya at binalik ang cursed seal. Nakikita ngayon ni Boruto si Shikadai bilang miyembro ng Byakuya-Gang at inatake siya. Napansin ni Shikadai na naka-genjutsu si Boruto gamit ang ice mirrors, kaya binasag niya ito ng kanay. Nakita ni Gekko ang mga pyesa ng shogi na bigay ni Shikadai kay Ryaji. Sabi ni Ryaji walang ibig sabihin yon. Kaya itinapon ni Gekko palabas ng tren at inutusan si Ryaji na patunayan ito sa pagpatay kay Shikadai. Habang kunwari chine-check ang sugat, inactivate ni Gekko ang jutsu niya. Nabasag naman ni Shikadai ang genjutsu ni Boruto dahil sanay na siya sa ganito thanks kay Mirai. Sa harap ng tren, pinatay ni Gekko ang isa niyang kasama. Sinabi ni Shikadai kay Boruto na malamang naka-genjutsu si Ryaji at binalaan siyang huwag tumingin sa kahit anong salamin. Binuwag nila ang yelo at umusad sa tren. Sinubukan nilang iwasan si Ryaji sa pamamagitan ng paglabas ng tren para maunahan si Gekko pero hinarang sila ni Ryaji. Dumiretso si Boruto kay Gekko habang pinako ni Shikadai si Ryaji gamit ang anino niya. Napigilan ni Boruto si Gekko na ihiwalay ang kaba ng tren. Sinubukan pa rin kausapin ni Shikadai si Ryaji pero hindi siya pinakinggan. Na-activate ang cursed seal ni Ryaji at inatake sila. Kumalat ito sa katawan niya at nakita niya si Shikadai bilang pumatay sa parents niya. Hindi rin nakuha ni Gekko si Boruto kahit inalok niya na hati sila sa kikitain sa ninjutsu data. Gumilid si Gekko at pinakita ang refleksyon ni Boruto sa bintana, kaya napilitang pumikit si Boruto at nagkaroon ng butas si Gekko para umatake. Papalapit na si Ryaji kina Shikadai at Boruto habang hiniwalay ni Gekko ang kaban at umamin na ginalaw niya memorya ni Ryaji. Sinubukan pa rin kausapin ni Shikadai si Ryaji pero hindi siya makalapit. Gumamit si Boruto ng wind release kasama ang Shadow Clones para itulak si Shikadai palapit kay Ryaji, kaya nakahawak siya at nabasag ang genjutsu. Naalala ni Ryaji na si Gekko talaga ang pumatay sa mga magulang niya. Naintindihan siya ni Shikadai. Nalungkot silang tatlo kasi nakatakas si Gekko pero biglang may dumaan, si Naruto. Nahabol niya si Gekko at tinapos ito. Sa huli, ini-interrogate na si Gekko ng pulis. Ibinigay ni Boruto pabalik kay Kitesok ang research niya at tuwang-tuwa si Kitesok kasi valuable na pala ang scientific ninja tools para pagnakawan. Nakulong si Ryaji pero masaya pa rin siya.
Pinag-usapan ni Boruto at Shikadai ang mission at tinanong ni Boruto kung kailan siya ililibre gaya ng promise niya. Isang linggo matapos ang gulo sa Byakuya Gang, nagbigay si Naruto ng interview kung saan pinuri niya ang mga genin na tumulong sa pag-ayos ng sitwasyon. Naiinis si Iwabi kasi pinaupo lang siya at walang gawa. Narinig niya na malapit na ang Chunin exams, kaya stress siya kasi baka maging genin repeater siya forever. Nag-uusap sina Shikamaru at Naruto tungkol sa mga nangyayari at nabanggit nila na konti lang ang nag-a-apply na genin para sa exams. Dumating si Udon sa opisina ni Naruto. Binawi niya ang suspension ng Team 5 at binigyan sila ng mission. Nagchika si Iwabi tungkol sa exams kina Lee at Denki at lahat sila determined na hindi maiwan. Team 7 naman ay nakatanggap ng delivery mission tapos dumating na rin ang Team 5. Mission nila ay sumali sa isang documentary, parang PR stunt para dumami ulit ang nag-e-enroll sa academy. Nang simula na ang filming, nahirapan silang magpaka-natural sa camera, parang cringe lahat ng galaw. Nilapitan ng director si Udon at nagtanong kung may iba pang team na pwedeng kunan. Pero sagot ni Udon na personal na pinili ng Hokage ang Team 5. Nagkwento pa ang director na dati gusto rin niyang maging shinobi. Sabi ng director, gusto niya ng flashy jutsu sa pelikula, kaya gumalaw si Iwabi at tinaas ang lupa, sinuntok ito ni Lee, tapos naghagis ng shuriken kay Denki, pero nakasubstitute si Denki kaya nakaiwas. Tuwa ang director kasi angas ang kuha, pero sabi ni Udon natatakot ang mga sibilyan kaya pinal out niya ang Team 5 sa mission. Later, gusto na sanang itapon ni Iwabi ang forehead protector niya sa sobrang inis. Pero pinigilan siya ni Lee. Tanong ni Udon kung gusto ba nilang masuspend ulit. Sumagot si Iwabi, paano daw maiintindihan ni Udon na mukhang cool ang layo ng level nila. Nag-share si Udon ng backstory, ilang beses siyang bumagsak sa academy, at nung genin na siya, palpak pa rin sa missions. Napaisip si Iwabi tungkol sa sinabi kanina ni Udon na tungkol sa pagiging cool sa camera. Gabi na, at yung filmang crew naman, ayaw masayang effort nila, kaya sumabog sila ng mga explosive tag na nilagay nila sa isang condemned building para makakuha ng epic shots. Pero bitin pa rin sila, kaya pumasok sila sa loob ng gusali. Biglang nagsimulang gumuho yung building. Sakto, sinagip sila ni Lee mula sa bumabagsak na debris. Si Denki nag-analyze ng sitwasyon, pero nang bumagsak ang bubong, pinrotektahan sila ni Iwabi mula sa bumagsak na crane, at si Udon naman pinigil ang debris gamit ang jutsu niya na gawa sa sipon. Sa kalituhan, nawala ang forehead protector ni Iwabi. Nag-request naman yung film and crew na sila pa rin ang maging bida sa documentary. Pagkatapos, nag-report sila kay Naruto at nagkwento si Naruto ng sarili niyang struggles noong academy days. Naiyak si Iwabi nung nalaman niyang kilala pala siya ni Naruto. Binalik din sa kanya ang forehead protector kasi nahanap ito ng teammates niya. Sa huli, napanood ng Team 7 yung documentary. Sa gabi, may nagpakawala ng maraming hayop sa fire park. Nakita ni Sumire ang Team Konohamaru na nag-aaway habang papunta siya sa susunod niyang mission. Task ng Team 15 na hulihin ulit ang mga hayop sa zoo. Tuwa si Suika sa excitement nila sa mission. Sabi ni Hanabi, kaya ng mga girls gawin ang mission mag-isa kasi walang delikadong hayop sa listahan ng mga nakatakas. Kumonekta si Sai kay Hanabi tungkol kay Sumire. Nag-uusap sila tungkol kay Sumire at tungkol sa fact na hindi pa alam ni Wasabi at Namida ang buong kwento tungkol kay Sumire at kay No. Napag-isipan ni Sumire kung sasabihin ba niya kay Wasabi at Namida. Kinabukasan, binigyan ni Sumire ang team niya ng damit para itago ang kanilang amoy para hindi nila mahuli agad ng mga hayop. Nahuli nila ang ilang hayop pero nagkaaway ulit dahil sa miscommunication ni Wasabi at Namida. May isang unggoy na dapat nilang hulihin na nagnakaw ng lunch nila at hawak din ang keys ng animal enclosures. Hinabol ni Wasabi yung unggoy gamit ang cat covering pero napagod siya bago makahabol. Gusto ni Wasabi subukan ulit at hindi niya sinunod ang suggestion ni Namida na gumawa muna ng strategy, kaya umiyak si Namida. Dumating si Hanabi sa team dahil may natuklasan siyang isa pang listahan ng nawawalang hayop. Nahuli ni Namida yung unggoy mag-isa pero nakasalubong din siya ng isang higanteng lobo. Narinig ni na Sumire at Wasabi ang sigaw ni Namida pero si Sumire lang ang pumunta para tulungan siya. Pinrotektahan ni Sumire si Namida at sinubukan niyang palamigin kay No ang chakra ng lobo. Pero konti lang ang effect. Dumating si Wasabi at sinabi kay Namida na siya ang luring ng lobo para mahit ito ng jutsu ni Namida. Naglagay si Wasabi ng explosive tag sa lobo at pinaganya ito ng sonic jutsu ni Namida kaya natamba ang lobo. Nagkaayos sina Wasabi at Namida at nagsabi si Sumire tungkol kay No. Sabi ng dalawa, alam na nila at hinihintay lang na magsabi si Sumire mismo. Lumapit si Hanabi at pinuri sila sa teamwork nila. Later, kumain silang tatlo at nag-usap tungkol sa paparating na Chunin exams.
Narinig na nina Boruto at Mitsuki ang mission nila. Nagnakaw ulit yung unggoy ng pagkain nila at natulala ang girls. Nag-deliver si Konohamaru ng mission report kay Shikamaru na busy sa paperwork ni Naruto habang wala ito, nag-meeting sa daimyo. Napansin ni Konohamaru yung mga papel tungkol sa paparating na Chunin exams at sinabi ni Shikamaru na isipin muna ang genin niya. Pinag-usapan ni Konohamaru ang topic kay Mogi, Udon, at Shino. Tinutok si Shino kasi yung students niya na nakapasakit ng ulo dati ay sasali sa exam. Pinag-review nila lahat ng incidents na ginawa ng class na yun at sinuri ang growth ng students nila. Naglabas sila para mag-inom at naguguluhan si Konohamaru kung i-recommend ba niya si Boruto sa exam kasi natatakot siyang masyado na umaasa si Boruto sa swerte at baka masira ang loob niya kung bumagsak. Hindi sang-ayon ng iba. Dumating si Hanabi at nakainom rin kasama si Konohamaru. Accidentally, napainom niya si Shino kaya nawalan siya ng kontrol sa mga insekto niya. Tinawag si Naruto para ayusin ang gulo.